Magandang araw mga pare. Ako nga pala si paring RJ at welcome dito ulit sa paring RJ TV. Naku po. Kamusta kayong lahat? Kamusta kayo? Sana okay po kayong lahat at ngayon sobrang hirap na ng panahon. Dahil alam naman natin, biruin mo, ang taas ng gasolina, ang taas ng bilihin pero yung dagdag pasahe ayaw ituloy ni Bongbong Marcos. Ako po. At di ba napanood nyo o napapansin nyo, nabalitaan nyo ng mga nakaraan itong si Marcoleta ay tinatarget na. Pinag-iinitan dahil doon sa mga natanggap niya daw na funds nung eleksyon. So tinitignan o hinahanapan ng buta si Senator Marcoleta pero parang sa tingin natin safe na ngayon si Senator Marcoleta. Naku po. Dahil wala yata silang napatunayang maling ginawa. Ito ni Senator Marcoleta. Naku po, ayan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga pare. Pero bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan yung mag-share at mag-likes na rin kayo ng ating mga videos. Hoy, ang daming nanonood pero walang nakasubscribe Yung ibang mga hindi pa po nakasubscribe, simpleng-simple lang po ang gagawin natin mga pare. Pupunta lang po kayo sa aking YouTube at i-click nyo lang yung subscribe doon. Tapos pwede nyo ring i-click yung bell button para pag nag-upload tayo, updated kayo. Okay po ba yun? Okay po ba yun? Tapos sa sa Facebook naman, simpleng-simple lang din po mag-follow. Punta po kayo sa page ni paring RJ at makikita nyo po yung follow button doon. I-click nyo lang po yun at okay na po naman yun. Ganon din po sa paring RJ Banateros dyan po sa TikTok. Ganon lang din kasimple. Punta po kayo ng TikTok, buksan nyo at mag-follow po kayo sa paring RJ. Okay po ba? Simpleng-simple lang po. Hindi po aabot ng 5 minuto yung pag-follow at pag-subscribe ninyo. Maraming salamat. Simple lang yan ha. Yan lang ang request natin mga pare. Wala nang iba. Yan lang ha. Pag may nanghingi sa inyo ng pera sa pangalan ko, hindi ako yun. Hindi po tayo nanghihingi mga pare ha. Kusa po kayong magbigay kung gusto nyo. Tsaka ayoko ng pera. Gusto ko yung pagkain. Mga kakanin, mga suman, mga ganun. Mga ganun ang ibigay ninyo. Wag pera. Pangit pag pera. Kasi maganda yung pinaghirapan. Halimbawa, nagluto kayo ng kare-kare, di ba? Gusto nyo akong bigyan. O, paring RJ, andito kami sa Mindanao gusto ka namin bigyan ng kare-kare, ipapadala namin sa LBC. Naku, panis na yun mga pare ha. Hindi, wag naman yung mabilis mapanis. Kung baga, yung matagal ba? Matagal. Hindi, joke lang po yan ha. Kasi baka mamaya nauuso ngayon yan mga pare, yung mga ang tawag dito, yung mga scam. Naku, maraming nang-i-scam ngayon na ginagamit yung mga pangalan natin. Mahirap na, baka magamit yung pangalan natin. O, di ba, nakaalala nyo si Master Judea nga nagpo-post na yung Facebook page niya na kailangan daw ng ganitong pera tapos ibabalik din kagad. Wag ko po kayo magpapaniwala sa mga ganun ha. Tandaan nyo to, hindi manghihingi ang Banateros ng pera sa inyo. Okay po ba yon? Ayan ang panghawakan nyo mga pare. Hindi manghihingi ng pera ang Banateros sa inyo. Yung ibang mga vloggers, pag nanghingi ng pera, alam nyo na yan. Pero yan ang pinagmamalaki ng Banateros. Hindi kami nanghihingi ng pera kahit kanino. Yan, palakpakan. May trabaho naman tayo bakit ka manghihingi? Hindi, okay na yung kumikita tayo sa trabaho natin, hindi lang sa pagbablog dahil hindi naman ako halos kumikita dito Kasi sinasabi nung iba kaya ka nagbablog. Lalo yung mga basher natin, kaya ka nagbablog. Kasi kumikita ka dyan. Alam nyo ba yung kita ko dito sa wala pang 5,000. Ay hindi, meron pala kasi umaabot ng Oo, maabot. Mga 5,000, 6,000. Putya, pambayad ko lang ng kuryente yun Paano akong kikita doon? Siyempre may mga iba rin kasi tayong trabaho. Nagbabanda tayo, di ba? Nag-e-edit tayo. Akala kasi nung iba,
vlog lang yung pinagkakaabalahan natin. Hindi, marami tayong pinagkakaabalahan. Kaya nga minsan hindi ako nakakapag-upload di ba? Kaya nga minsan namimiss ko kayo mga pare, hindi ako nakakapag-upload nalulungkot ako pag hindi ko kayo nakakadaupang palad, nakakakamusta, mga ganon, di ba? Anyway, mga pare, sige, simulan na natin to ha. Simulan na natin to para magkaalaman na. Ito yung yung kay muna tayo. Umpisahan muna natin mga pare dito kay Senator Marcoleta, yung i-issue niya. Pakinggan nyo to mga pare. Attorney John Rex, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen, Sir Nelson, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating Net25. Magandang hapon po. Opo, ay mukhang nagpalabas na po kayo ng desisyon ukol dito sa issue at kaso na kinakaharap po si Senador Dante Marcoleta. Sa inyo na nga po manggaling, Attorney. Ano ho bang naging desisyon ng ANBANG? Ano daw? Tama po, kaninang tanghali nga po ay tuluyan na po nailabas ng Commission and Bank ang kanilang desisyon sa rekomendasyon po na doon sa ginawang fact-finding investigation. Linawin ko lang po, dito po sa nababanggit nating usapin, wala pong kaso si Senator Marcoleta malinaw. dito. Ang ginawa po ng Comelec dito ay nag-initiate ang sarili, motu proprio na fact-finding investigation. At ito po yung naging rekomendasyon. So lumalabas po kasi batay sa fact-finding investigation na yan, batay na rin po sa naunang interview ni Senator Marcoleta sa isang programa, inamin po niyang may tinanggap po siyang mga contributions, ngunit hindi niya po ito dineclare sa kadahilanan po na sabi niya ay hindi po pumayag yung mga contributor. So ito po yung nagbunsod sa COMELEC para po siya i-issue ng show cause order sometime in November, na-schedule ng hearing sana ng December, nauwi po ng January. So ang kinalabasan, ayon po kasi sa Section 109 ng Omnibus Election Code, obligado ang lahat ng kandidato. Bakit naalala nyo yung kay Senator Escudero? Ganyan din yan. Tinarget din kasi nga inatake niya yung yung the name that you cannot be mentioned, 'di ba nga si Romualdez tsaka tong si Zaldico at si Bongbong Marcos. Yan yung mga the name that you cannot be mentioned. Ayan ang sinasabi niya. So tinarget niya yun. Tapos pinano rin siya. Tinarget din yan si Senator Chis Escudero sa pamamagitan ng 30 million yung I think election funds yan yung binibigay sa kanila. Basta may issue siya nun. Inisyuhan. Tapos lumabas din naman yung desisyon na wala naman siyang ginawang paglabag doon sa issue na yon. Ngayon naman, ito tiniming, although matagal na daw ito, pero tiniming yung issue na yan, pinaingay nitong nagtatalo na o naglalabanan na si Senator Marcoleta at itong si Ping Lacson. 'Di ba? Etong si Ping Lacson kasi ayaw atakihin, iniiwas yung totoong mastermind. Iniiwas doon sa pagpapunta na doon kay Bongbong Marcos at kay Romualdez yung turo ng mga testigo o yung mga ebidensya, binabali nito ni Lacson. Kaya nga ito si Senator Marcoleta nababadrip. Kasi bakit ayaw mong ituloy yan? 'Di ba? Kinuha mo nga sa akin dahil sabi mo magaling ka na investigador Bakit hindi tumutuloy-tuloy? Bakit parang paikot-ikot na lang yung nangyayari dyan sa flood control project na yan? Yun yung kinaiinis ni Senator Marcoleta at parang nag-aaway na nga itong si Lacson at itong si Senator Marcoleta, nagsasagutan yan pati sa yung sinasabi nilang sa West Philippine Sea tapos South China Sea, di ba? Nag-uuntugan na yan dalawang yan, nagkakaroon ng initan. Ngayon, nagbumukang tanga kasi itong si Lacson. Kaya ang nangyari mga pare, siguro, hindi ko alam, sa tingin ko lang naman, baka humingi ng tulong sa COMELEC itong si Lacson. Kasi appointed naman to ng ng COMELEC Sa palagay nyo ba mananalo to? Compare mo tong si Lacson kay Senator Bong Revilla, mas mananalo si Lacson kaysa kay Senator Bong? Napaka-imposible niyan. Sinusuka na, ewan ko eto nga napansin ko tignan nyo yung si Lacson tsaka si Remulla, parang kasi taga Cavite yan si Lacson parang sinasakop nila yung politika diyan sa Cavite. So tinatanggal nila yung mga kalaban nila na itong lalong-lalo na to si Senator Bong Revilla. Ganun ba 'yon? Parang gusto niya nang kunin yung
yung Cavite. Baka mamaya pati si Senator Tolentino kung nakaupo yan, baka pati yan tina-target ninyo eh. Oh. Di ba? O kaya ngayon, eto nagkaroon ng na biglang lumitaw tong issue ni Senator Marcoleta na yung hindi niya nga daw dineclare yung mga contribution na napupunta sa kanya. I think election to eh, kasi COMELEC. So, ginawa nila ng issue ngayon yan. Pinalaki nila ng pinalaki. Ito pala. Tapos yung mga bobong, mga bobong vlogger ni Marcos na mukhang tanga, na madudusing, di ba? Inano na ng sinalsal na ng sinalsal. Ganyan pala si Marcoleta, may issue pala yan sa ganyan-ganyan. Matatanggal na yan. Ganun ang ginawa nila. Pukin ng ina ninyo, pahiya kayo ngayon. Dahil walang nilabag si Senator Marcoleta. Ayun, ano kayo ngayon? Kasi ang mama na yan, putang ina, abogado naman na matinuyan, hindi naman niya kagaya ni Auntie Claire eh. Hindi naman niya kagaya ni Palsis eh. Maayos na senador yan, maayos na abogado yan, kaya hindi yan gagawa ng mga katarantaduhan na kagaya ginagawa ng mga hayop na to. Dato na ideklara ang lahat ng kanilang contribution na tinanggap, pati na rin ang gasto sa isang statement of contributions and expenditure. Dapat yung pagkakadeklara po ay totoo, buong pangalan, sirkumstansya, petsa, magkano at iba pa. Lumalabas po sa puntong ito, meron pong hindi nagawa si Senator Marcoleta. Okay. So ang susunod na tanong, dahil nga hindi po niya natupad ng buo yung Section 109, hindi naman po sa hindi natupad lahat, kundi may parte na hindi natupad. Opo. Ano ngayon ang kalalabasan nito sa batas? Lumalabas po kasi yung Section 109, bagamat dati, noong 1985 pataas, lumalabas po yan, pag yan na hindi mo sinunod, kasong kriminal po yan. Okay. Ngunit noong 1991, nung lumabas ang Republic Act 7166, sabi ng Republic Act 7166, yung Section 109 na yan na dating kriminal, hindi na kriminal sa ngayon. Wala nang kasong kriminal. Repealed na yan sa pagiging election offense. So ano po ang kahihinatnan nito? Pagamat sabi ko nga po, hindi tahasan, buo at kumpletong natupad ni Senator Marcoleta yung regulasyon ng 109, ngunit wala po siyang nilabag na batas na kasong kriminal. At doon po nagtatapos sa parte niya yung investigasyon kung meron bang kasong kriminal o wala. Ngunit sa isang banda, dalawa po kasi ang naging kinahinatnan ng pag-aaral ng PUPAD. Doon naman sa nagbigay ng contribution, malinaw din po kasi sa Omnibus Election Code, sa Section 98 naman, lahat ng mag-aambag, magbibigay, magdodonate, magko-contribute sa kandidato, ay dapat mag-report din sa COMELEC ng anumang uri, halaga, petsa, detalye, pangalan, pati address niya, di pa pa. Sa pagkakataon pong ito, hindi sumunod yung 3 tao na nag-donate ng almost 75 million pesos kay Senator Marcoleta. Next question, napatunayan na natin na hindi nila sinunod, hindi nila tinupad. Wala. Okay, yung hindi sumunod mga pare ay yung nag-donate kay Senator Marcoleta. Yun yung hindi nag-report. Hindi si Senator Marcoleta yan. Kung report ano ang mangyayari? Malinaw po sa ating umiiral na batas na nananatiling kasong kriminal, nananatiling election offense, itong parte ng obligasyon na to ng mga contributor o donor. At dahil po dyan sa ikalawang bahagi ng rekomendasyon, inuutusan po ang PIFAD na pagsampa ng kaso sa COMELEC Law Department laban dun sa 3 contributor na Senator Marcoleta na hindi nagdeklara. So yan po ang kinalabasan ng ating resolusyon. Ayun. So sa part ng Senador Marcoleta, wala pong election offense na nagawa siya. Wala po. Dahil malinaw na malinaw po yung Republic Act 7166, hindi na kasong kriminal ang hindi pagkakatupad sa Section 109. Malinaw mga pare walang kaso o walang nilabag na election offense si Senator Marcoleta pagdating dito sa contribution. Ang naging mali lang dyan, yung mga nag-contribute mismo hindi nag-report. 'Di ba? Sila ang magkakaroon ng problema diyan. Pero pagdating dito kay Senator Marcoleta, walang problema. Now, 'di ba, sinabi naman ni Senator Marcoleta na gusto niyang isama 'yon pero hindi pumayag yung 3 nag-contribute, ayaw nila. Siguro for I think siguro hindi naman sila hindi naman sila katulad ng mga bida-bida.
Hindi, gusto lang namin tumulong kasi gusto naming maging ano ka, maging senador ka para sa bayan. So, kahit silent lang kami, kahit tahimik lang kami, okay na yan. Kahit hindi mo na kami banggitin. Ngayon, ang problema nga pala, kailangan daw palang i-report nila yon mismo doon sa COMELEC. Hindi daw po pwedeng hindi. Kailangan nakadetalye kung magkano yung mga nagastos o yung mga kinailangan o yung pangalan, yung information nung nag-donate kay Senator Marcoleta para, ewan ko, siguro para matali, para may documentation sa pagtakbo ni Senator Marcoleta. Pero malinaw na malinaw mga pare, walang nilabag si Senator Marcoleta pagdating sa election offense. Okay? Okay? Selection Code. So yun bang tatlo ay lumalabas na sila po yung nag-contribute? Ganun po ba ibig sabihin? Tama po kayo, yung nagbigay po ng almost 75 million pesos. Sila po ngayon ay may kakaharapin sa COMELEC Law Department dahil po magsasampa ng complaint yung aming TIFAD. Huwag naman din po sila mag-alala kasi meron pong due process. Ito po ay preliminary investigation, parang piskal. Pwede po sila magsumiti ng kanilang tugon, ng kanilang sagot, pati ng kanilang ebidensya. Pero sa usaping ito, halimbawa kasi di ba yung SOSE, alam ko parang pwedeng itama SOSE kung yung nagkamali. tamang ano. May amends. Ito ba, halimbawa, na-late ho kami. Hindi namin naipasa. Hindi kami. Pwede bang parang late ang kanilang pagsumite ng mga dokumentong dapat nilang kailangan patungkol sa tatlo? Hindi naman po. Opo. Sir Jen at Sir Nelson, hindi naman po siguro maituturing na late, ngunit yung correction, yung pagtatama ay obligasyon po yan, nananatiling obligasyon po yan. Ayun. So pwede pong maitama po yan. Opo. Okay. Nelson? Kaya lang may deadline yata yun parang 6 months lang after tama ba? Elections? May deadline po ba yun, attorney? Opo, wala naman pong hard and fast rule na kailangan sa loob ng 6 na buwan. In fact, kung titignan nga po natin yung umiiral na mga panuntunan, dapat yan not later than 30 days after the elections, kumpleto na, wala nang pagbabago. Ngunit wala rin naman pong nagsasabi na hindi maaring i-correct Ayun. pagtatama doon po sa nauna ng isumiti po dito. Okay. Ayun. So yun pala ang malinaw, ano? Sa bagay, yung SALN, pwede nga daw i-amend dyan Sabi ng Supreme Court noon Pero ito po ba, attorney, ay... kasi ang tingin nila dito, parang bagong panuntunan ito. Parang gumawa kayo ng bagong guidelines sa SOSE, attorney. Anong masasabi po ninyo? Naku, hindi po. Gaya nga po na napag-usapan natin, yung unang batas, Omnibus Election Code, 1985 yan. At tama naman po, kung nasunod yung dating batas, talagang criminal offense po yan. Ngunit noong 1991, lumabas po ang Republic Act 7166. Ano ang sabi ng Kongreso? Yang mismong Section 109 na nagtatakda, dati kasong kriminal, pag hindi mo nasunod, ay hindi na kasong kriminal. So hindi po ito bago. Nagkataon lang po siguro na yung mga ilang pong Nagkataon lang yan mga pare na tinatarget talaga si Senator Marcoleta kaya naglabasan yan. Pero iba Iba to si Senator. Hindi gagalaw. Alam nyo, hindi gagalaw to ng alanganin. Ayun lang sa palagay ko, nakikita ko dito kay kay Senator Marcoleta. Hindi gagalaw to ng alanganin. Kaya yung mga nagbabalak pabagsakin tong mama na to ay sana magtagumpay kayo pero mukhang malabo. Mukhang malabo kayo magtagumpay, nakalabanin at pabagsakin tong si Senator Marcoleta dahil hindi ito basta-bastang abogado lang. Putya, malupit din to. Although sinasabi nung iba na hindi naman daw siya trial lawyer, pero putya, at least abogado pa rin matino yan, hindi kagaya nun ni Palsis. Etong bilyonaryo, kung sino-sinong... Ewan ko sa bilyonaryo putang ina kung sino-sinong pinag-iimbita ninyo. Yung unang-una, yung abogadong si Jesus na Bading. Na wala namang kakwenta-kwentang hayop na yan. Tapos etong sumunod, yung parang sandok na hindi mo malaman po kinang wag lang yuyuko yan. Parang sabi nga ni Boss Dada pwede yan sa pagawaan ng donut, tagabutas ng donut. Sama na ugali mo, Boss Dino? Durog na durog kay Boss Dian, yung hayop na yun. Kung inang yan, Jensen, sinabi, Davao daw ang puta ina. Okay ka lang? Pwede naman, alam mo, may mga times kasi na hindi natin alam yung isang bagay. Maging maging totoo tayo doon. Kung hindi mo alam, hindi mag-research ka, mag-google ka. Hindi, libre naman ang Google hindi naman masama yan
Masama yan kung lagi mo na lang putang ina kagaya ni Hontiveros na lagi na lang naka-index card. Lagi na lang naka-asa. Ang inang yan. Parang walang sense lagi yan si Hontiveros. Tinainan to. O, di ba? Hindi kaya tatay ni Llamas yan si yung pangalan nga nun. Putang ina, lovely ba yon? Hindi naman lovely yung mukha eh. At ang pangalan niya, Sandy. Sandok. O kaya Pico. Kaya sama na ugali nyo talaga, Banateros ha. Totoo naman eh, pukin ng ina, gusto mong debatiin yung vice president. Sino ka, te? Sino ka? Ako lang pukin ng ina. Para lang tumaas yung niya, yung masasabi nating para lang sumikat, magsasalita siya ng ganyan. Anyway, sumikat ka naman. Sumikat ka sa pagiging pangit mo. Hayop ka. May pananaw dito, maaring hindi po nila nadaanan yung isa pang batas. Alam niyo po kasi, hindi po iisa ang batas panghalalan. Napakarami pong batas panghalalan. Kaya nga po, COMELEC ang nauna pong nagsusulong nung pagsasubmit namin ng revised Omnibus Election Code. In fact, ginawa po namin ito ng 18th Congress. Hindi So, po naging batas. Ginawa. Okay na yan mga pare, ang issue na yan. At least nalinawan tayo mga pare na si Senator Marcoleta wala talagang kasong kriminal. Dahil nga hindi naman siya lumabag doon sa election rules. So, wala siyang nilabag doon. So, ang problema lang, etong mga nag-donate sa kanya hindi nagsumite ng information, kung basta yung mga data na para doon sa pagdodonate nila kay Senator Marcoleta sa nung eleksyon. Yun ang naging problema, kaya sila ang medyo alanganin. Pero sabi nga nito ni attorney, pwede pa naman daw itama yun at magpaliwanag lang kasi kakasuhan sila dyan eh. So kailangan nila talagang pumunta dyan at mag-report. Doon lang naman yun. Ganun lang kasimple yun. Pero kitang-kita natin na pag ikaw lumaban o kinakalaban mo ang gobyerno, administrasyong Bongbong Marcos at yung mga bataan niyang mga aso, aatakihin ka talaga. Hindi ka niya papakawalan. Kaya laban lang mga pare. Kaya tayo kahit na po tayo na medyo alam nyo, marami nga nagsasabi. Hayop na yan. May kaakibat daw na sumbina yung interview namin dun sa 18 Marines. Walang hiya naman yan. Ano ba yan? Kaya alam nyo, tuwan-tuwa si Boss D, si Jay Guevara, sino pa ba? Sino ba yung wala doon? Si Sir Jack. 3 silang wala doon. Kami nandun, si Banat Bay, si Coach Oli, Pastor Judea, tsaka ako. May akibat daw na sumbina yan. Walang hiya na yan. Ay, nako, hintayin lang natin. Pero po siya, laban lang tayo. Hindi tayo magpapatinag sa mga walang hiyang yan. Hanggat kaya, lalaban tayo para sa bayan. Takin na walang hiya naman yan. Ewan ko kung ano mangyayari dyan, pero abang-abang na lang tayo mga pare. Huwag naman sana. Ito, samantala mga pare, tingnan natin ang reaksyon ng mga Pilipino patungkol dito sa pagtaas ng gasolina at pag nararamdaman ba nila yung tulong ng gobyerno. Ito, panoorin natin mga pare. Alamin naman po natin ang pulso ng ating mga kababayan kaugnay naman sa ano bang kanilang masasabi sa panibagong pagtaas na naman o itong sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo. At sa inyong karanasan, ramdam po ba ninyo ang tulong ng pamahalaan sa pagharap sa problemang ito? Narito ang pulso ng bayan. Sana lang magtaas din yung yung sahod ng tao, lugi na kasi. Mahirap na pong ngayon, pera. Lalo na yung transportasyon po, laging ginagamit ng tao. Kawawa po yung tao pagka ganun. Ramdam nyo ba sir yung tulong ng gobyerno dito sa mga suliraning ito? Hindi. Hindi ko ramdam? Wala nga akong Hindi naman kasi nonchalant lang din ako kuya eh. Hindi ko alam. Wala akong natatanggap. Walang magagawa sir eh. Kailangan din eh. Kailangan magpagas para kumita. Ramdam nyo ba yung suliranin? Ramdam nyo ba yung tulong ng gobyerno sa mga suliranin ngayon?
Di pa sir, kasi di pa nakakatanggap eh. Pero nag-fill up na kami na makakatanggap na ng 5,000 eh. Na fuel subsidy. Mahirap. Pero wala, kailangan bumiyahe. Mahirap kasi wala, may kita na apektuhan. Pero ramdam nyo ba yung tulong ng gobyerno ngayon, sir, sa mga nangyayari? Na? Ramdam nyo ba yung tulong ng gobyerno ng suliranin ngayon? Wala pa eh. Siguro pag makuha na natin yung sana maramdaman. Kasama kasi talaga yun sa sa effect ng gera ngayon, right? For me, medyo hassle nga lang siya for everyday living talaga. Siyempre sir, talaga yan. malungkot. Kasi grab ako sir eh. Imbis na may uwi ko pa sana yung iba na kita ko ngayon. Wala na, mapunta pa sa gas ko. Dati mag-full tank ako sir, mga 1.5, gano'n lang. Ngayon 2,000 na. Yun lang po sir, sana bumaba naman na sana po. Hindi kaya taasan naman yung fare namin. Ngayon, sir, ramdam nyo ba kung ano yung tulong ng gobyerno sa mga suliranin na nangyari ngayon? Hindi po. Hindi ko naramdam sir. Wala naman taas sa amin sir eh. Kaya hindi ko po ramdam. Iyak na naman po tayo nito, sir. Iyak na lang talaga, sir. Wala na po tayong kikitain nito, sir. Katulad sa amin na ano lang kami. Hindi, alam nyo mga pare, ito ang pinakakawawa sa pagtaas ng pagtaas ng oil natin, ng petrolyo. Bakit? Kasi sila yung laging nasa kalsada, sila yung mayat-maya nagpapagas. Iba yan, putya. Kasi para sila alam nyo ba? Kasi may idea ko dito mga pare. Pagbiyahe ng tatay ko, ang pagbaba niya, halimbawa sa isang city, pag baba niya, papagas siya. Pag-akyat, pagdating doon sa dulo ng ruta niya, papagas siya ulit. Tapos bababa, akyat, pagas. So pagas yan ng pagas hanggat namamasada yung mga yan. Ang problema dito mga pare, pag walang pasahero, halimbawa, nagpagas ka ngayon dito, kailangan bawiin mo yung pinagas mo. Kasi kunyari, ang pinagas mo sa isang biyahe mo, sa isang ikot mo, 50 pesos. Ang kinita mo doon sa isang ikot ng biyahe mo, 100. So meron ka ng 50 pesos na maitatabi. Or halimbawa, kasi may rin yan dati kasi nagbaboundary yung tatay ko ng nangangamuhan. So ang boundary nun I think 500. So itatabi mo yun. Nakatabi na yun. Pag ikot mo ulit, kailangan kumita ka ulit ng 100 o mas higit pa, 150. Kailangan mapuno ka pag akyat mo, mapuno ka pag baba mo. Kasi kung hindi, mag-aabono ka na naman. Halimbawa, pag akyat mo, ang kinita mo lang 50. So hindi ka kumita ng hindi ka tumubo. Panggas mo lang ulit yung 50 na yun. Kaya ang problema diyan, pag tumaas yung gasolina, madadagdagan yung yung problema nila. Kasi yung pamasahe tuloy-tuloy pa rin, ay same pa rin. So halimbawa, ang pamasahe nila, kumita sila ng tumaas yung krudo ng 80 pesos, ang pamasahe same pa rin. So pagbaba nila, kumita sila ng 100, nabawasan na yung kita nila ngayon. Naging, halimbawa 80 pesos, 20 na lang yung naitatabi nila. Paano pag akyat nila, wala pa silang nakuhang pasahero, walang pasahero dahil sa dami ng namamasada. Di talo sila ngayon. 'Di ba? Abono pa ulit. Hindi ka makakapag-boundary. Ang problema kasi noon, pag hindi ka naka-boundary ngayong araw na ito, bubunuin mo yung bukas. Halimbawa, ang boundary mo ngayon is 500. Ang boundary ng isang sasakyan, 500. Okay, 500. Ngayon, pag hindi mo nakbuno yung 500 na yon, halimbawa, naging 300 lang, yung 200 na utang mo, kailangan makuha mo yung kinabukasan para mabayaran mo yung utang mo dun sa boundary. Ayun ang problema mga pare. Yan ang nagiging, kaya sinabi nito si Sir, iyak na lang tayo ngayon kasi, ang taas ng krudo, wala pa ring taas sa pamasahe. Hindi, lahat na kasi naaapektuhan dyan
Halimbawa, pagtaas ng krudo, kailangan magtaas ang pamasahe. Pag nagtaas ang pamasahe, dapat dagdagan ng sahod, di ba? Yan ang kailangan diyan kasi pag hindi nagtaas ng pamasahe, kawawa yung mga driver. Pag hindi naman nagtaas ng sahod, kawawa yung mga pasahero. So, dugtong-dugtong yan mga pare. Kaya nga dapat ang presidente natin alam yung dugtong-dugtong na nangyayari, alam yung sunod-sunod. Problema to pag tinulungan natin yung yung hindi natin dinaasan ng pamasahe, kawawa yung driver. Pag hindi naman natin dinagdagan yung sahod, kawawa naman yung pasahero. Kaya nga dapat iisipin ng presidente paano niya susolusyunan yung pinaka problema. Halimbawa, ang problema nito this time is etong senaryo na to ay yung gasolina. So kailangan bumaba yung gasolina para hindi na tayo magtaas ng pamasahe at hindi na rin maapektuhan yung sahod ng mga pasahero. Yun ang dapat na solusyon ng presidente. Gumawa siya ng paraan para hindi umangat ng todo yung presyo ng gasolina. So kailangan ang unahin niyang problemahin yung gasolina. 'Di ba? Kasi walang mangyayari kung kung wala siyang gagawin eh. Pero dahil nga ang nangyayari ngayon ang gasolina mataas na, kailangan niya talagang magdagdag ng pamasahe, magtaas ng pamasahe. So ang sunod na magiging problema naman yung mga pasahero na maapektuhan sa pagtaas ng pamasahe dito sa sa mga pampublikong sasakyan. So sunod-sunod yung problema na yan. Kaya kailangan doon pa lang sa unang problema masolusyonan na. Syempre, hindi niya masolusyonan to, tumaas na nga ng todo talaga. Ang mangyayari dyan, magtataas talaga siya ng pamasahe. Pero mamaya makikita nyo, ayaw ng Pangulo. 10 days po yung namin. Sana kung sakasakali magkaroon ng tulong galing sa gobyerno, sana maabutan man din kami. Hindi pa ho namin alam kung magkakaroon kami o hindi. Kasi ang naging nga sana dyan mga pare, kung imbis na yung 500, halimbawa yung 5,000 na ibibigay nila sa mga PUB, kung ilaan na lang doon sa oil ng Pilipinas, sa stock oil, doon na lang ibayad o doon na lang ewan ko kung paano nila gagawin yun para hindi na magtaas yung mga gasolinahan ng presyo nila. So para maging ma-maintain yung presyo na yun, doon na lang ilaan. Hindi lang mga PUB ang makikinabang dito, kundi buong mga may sasakyan makikinabang. Di ba lahat sana, mas maganda sana kung lahat ay makinabang, hindi lang yung iilan na hindi naman lahat mabibigyan yan. Alam naman natin yan. Ay nako. Bakit ang tagal? Tatay ko ang tagal nagdadrive nun, hindi man lang nakatanggap ng kahit magkano sa gobyerno eh. Ayun. Sa ngayon, tiis-tiis lang muna, sir. Di ba? Yan po Kawawa ang pulso ng ating mga kababayan. Kaugnay nga po dito sa sunod-sunod na taas presyo ng produktong petrolyo. Kawawa yan mga pare, kawawa yung mga driver natin, yung mga PUB, pero kahit kawawa yan, nabubwisit ako sa mga tricycle driver. Hindi naman lahat ha, pero yung mga kupal, ang daming kupal na tricycle ng mga walang lisensya. Totoo yan. Ito mga pare. Ito ang sabi ng Pangulo, dahil nagdagdag ang presyo, nagtaas na ng todo-todo, parang 95 na yata ang litro ng 95 na yata per liter ang gasolina, walang hiya. Paano tayo niya? Na lang tayo, e-bike na lang. Ito panoorin natin to. Ano sabi ng Pangulo? Kasado na dapat ang taas pasahe sa mga pangpublikong sasakyan bukas, pero bigla itong sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, bakit pinagpaliban ng Pangulo ang taas pasahe?
Jiggy, base doon sa video message na ilabas si Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya hindi na papanahon para ipatupad itong dagdag pasahe doon sa mga pampublikong sasakyan. Ito pa nga daw yung bumungad sa kanya. Pagising niya kaninang umaga, naging headlines na meron daw palang dagdag pasahe, pero tingin niya hindi na dapat dagdagan pa yung pasanin ng mga ordinaryong pasahero. Pero wag naman daw mag-alala yung mga nasa transportation sector dahil patuloy pa rin daw silang tutulungan ng pamahalaan para hindi rin ganun kabigat yung epekto sa kanila nung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bukod dyan, binanggit din ng Pangulo na bibigyan din ng diskwento yung mga sumasakay sa MRT at LRT bagamat hindi pa ibinibigay yung detalye kung ano bang klaseng diskwento ito, gaano kalaki, sino-sino yung makikinabang. Yan pa yung inaantabayan na natin. Bibigyan din daw ng diskwento yung mga dumadaan sa toll roads. Yung emergency, yung emergency na nangyayari sa atin, kailangan ng mabilisang solusyon din. Hindi yung pinapatagal nyo. Paano ba yan? Utang ina kasi. Anong inuuna mo, Marcos? Suminghot, gano'n? Tayindanin kung paano yung magiging implementation yan. Ang Pilipinas to, kawawa na talaga. Sa ngayon ay gagawin daw ng gobyerno kung ano yung pwede nilang gawin para hindi rin masyadong mabigat yung epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, lalo't hindi natin alam kung hanggang kailan ang itatagal nitong gulo sa Middle East. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Yun na yun? Maricel, lusot na sa Kongreso yung emergency powers na hinihingi ng Pangulo. Kailan niya ito planong gamitin? Eto na nga, Jiggy, tinanong natin kanina si Pangulong Marcos kung ano bang plano niya sa emergency powers dahil ipinasa na ng House of Representatives at saka ng Senado yung panukala na magbibigay sa kanya ng emergency powers para nga makaltasan niya ng excise tax itong petrolyo o yung produktong petrolyo. Pero ang sagot kasi kanina ng Pangulo, nakadepende pa yan dun sa magiging sitwasyon dahil medyo komplikado daw yung calculation. Kaya hindi niya pa rin sinasabi kung gaano kalaki ba yung ikakaltas dito sa excise tax sa petrolyo kung sakasakali. Sa ngayon, mukhang nakadepende pa ang sitwasyon at wala siyang binanggit. Ang tagal nila solusyonan yung mga gantong bagay, mga pare, di ba? Ang tagal, yung mga kailangan ng mabilisang solusyon, ang tagal nilang solusyonan. Puta, mabilis lang kayo magnakaw eh. Ang bibilis nyo magnakaw, putang ina dito sa mga bagay na to, ang tatagal ninyo, mga hayop. Kanina na immediately. Ang ina mo, kaway ka lang ng kaway. Sapakin kita kita eh. And we will see. Depends on the trends. We will payat na si Gago. On oil prices. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. At bukod sa supply ng langis, Maricel, kumusta ang supply Putsaka baka na bad trip si si Maris. Dami mong tanong, no, Jiggy? ng pagkain? Kaninang umaga, Jiggy, pinangunahan ni Pangulong Marcos yung pag-iikot dyan sa isang palengke sa may San Juan. Kasama niya ang Department of Agriculture at ang Department of Trade and Industry para tingnan yung paggalaw ng presyo ng basic commodities at saka ng mga gulay, ng manok, ng baboy. Base doon sa bantay presyo na nakasulat doon sa entrada ng palengke dyan sa San Juan, nakita natin na meron na talagang paggalaw ng presyo ng mga bilihin. Merong 3 pesos na dagdag, umaabot ng 10 piso yung dagdag sa presyo ng kilo ng baboy. Meron ding adjustment ng bahagya doon sa ilang gulay. Natural naman yan dahil inaasahan talaga natin yung domino effect dahil dito sa petroleum products adjustment ng presyo. Pero ang sabi nga ng Pangulo, base dun sa assessment niya kanina, normal pa naman ang lahat. Sapat din daw yung supply natin ng pagkain kaya walang dahilan para mag-hoard. Pero ang sinasabi ngayon ng Department of Agriculture, nakipag-usap sila sa China because they want to ensure na tuloy-tuloy yung pag-export ng China ng fertilizer sa ating bansa dahil pwedeng maka-apekto. Oy, anti-China kayo, ha? Ay, nakala ko ba galit kayo sa China? Bakit parang China naman ang inaano ninyo? Ayop, Chinador? Chinador? Ang ina nyo, ha? O, diba, bumabalik sa kanila yung mga kakupala nila. Bukin ang ina ninyo. Wala naman pala kayong kakayahan. Kaya nga alam nyo mga pare, believe tayo sa KOJC. Bakit? Kasi meron silang yung kaya nilang mag-sustain, self-sustain sila sa mga gantong sitwasyon.
o mga magkakaroon ng problema, meron silang mga stock. Ayun ang maganda kasi pag ang leader mo matalino at iniisip ang mga member niya o yung mga nasasakupan niya, putya hindi ka magkukulang. Advance mag-isip, hindi kawawa yung mga nasa baba. Ganun kasi, pag ang leader yan. Ikaw ang tinitignan, ikaw ang inaasahan ng mga nasasakupan mo. Pero puta na pag ang leader mo ganito si Bongbong Marcos ay walang kakwenta-kwenta. Putang inang yan. Kanya-kanya na tayo lahat. Bala na kasi sa buhay ninyo. Di ba? Epekto rin yan doon sa presyo ng pagkain natin dito sa Pilipinas at ayaw nga natin na madagdagan pa yung dahilan para tumaas yung presyo. Sa ngayon, ang sinusiguro nila, meron tayong sapat na supply ng pagkain. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. So, mga kapatid, Jiggy so yan ang mga ulat natin mga pare dito sa panahon na ito. Ayaw ni hindi magtataas ng pamasahe si Bongbong Marcos at itong hinihintay natin na yung para ewan ko kung paano ba yung gagawin nila. Tanggalin nila yung tax muna, pansamantala para bumaba yung presyo at hindi na sila magtaas ng pamasahe. Hindi ko alam kung paano Nasa kanila yan May mga sekretary naman siya dyan na dapat niyang tanungin kung paano. Yun kasi ang problema. Pag ikaw na leader, pag pumili ka ng sekretaring katropa mo lang na bano, puta walang mangyayari sa inyo. Lulubog ang grupo mo. Tignan mo yung mga pinagkukuha ni Pangulong Duterte noon. Diba? Ang gagaling. Ang mga Kaya kahit hindi siya alam mo yun, kahit hindi niya tutukan ng tutukan, yung mga yun, nakatutok dun sa trabaho nila. Tsaka nagtatrabaho, hindi yung mga katulad nung... Diba? Mga DPWH, putang ina, mga nagnanakaw na pala. Tapos sasabihin na mahiya naman kayo. Ang ina mo, ikaw, hindi ka nahiya? Hayop ka? Ang ina, mahiya ka na. Bumaba ka na. Pumaari. Walang kahihiyan no? Pukining ina. So, lubog na yung Pilipinas. Lubog na tayo sa korupsyon. Putang ina, ayaw pa umalis. Kuha pa rin ng kuha. Ay nako, Pilipinas kong mahal. Kailan ka ba lalaya sa mga politikong korap? Anyway, hanggang dito na lang ang programa natin mga pare. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-like sa ating mga videos. Alam nyo na yan, nasa screen nyo na yan. I-follow nyo na lang at mag-subscribe tayo. Maraming salamat mga pare sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang po muli tayo. Kita-kits po ulit tayo next time. Ako po si paring RJ. Paalam.